Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga rin po, Father. Maligayang pagdating po sa ating pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Hari nawa ang inyong pagbisita rito ay magbunga ng mga espiritual na biyaya na kakailanganin ninyo sa inyong buhay. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daang-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa Kanya nang marapati ninyong paluklukin sa Kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon.
Kaya't sinabi sa kanya, "Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na hindi mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay? Yaong buhay na binata sa kanyang kabataan. Ang tugon ay sumunod siya sa banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking gawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapag po kayo ay nakapulot ng lampara at may lumabas ho na genie, ano po ang inyong hihilingin? Isa lamang. Ano ang inyong hihilingin? Yung iba sasabihin, katulad po ng sinabi ko po kanina umaga, sabi ko, ibang sasabihin ng mga tao, manalo sa Super Lotto. Hindi Mega Lotto, Ultra Lotto pala, excuse me, Ultra Lotto instead of Super, instead of Mega Lotto. Kung hindi naman kayamanan ang hinihiling, siguro ang hihilingin natin ay ang kapangyarihan ng lumipad, sabihin natin, kasi ang hirap mag-commute. O kaya ay superhuman strength sa mga kalalakihan dahil lumaki sa panonood ng cartoons at ng anime. Kung hindi naman yon, meron iba naman, mas noble ang hinihingi. Siguro ay kapayapaan ng mundo. Wala na mag-aaway. Meron naman siguro ang hihilingin, kagalingan ng mga kamag-anak. Katulad nating lahat na naririto ngayon. Mga kapatid, gusto ko pong i-redirect ang inyong focus doon sa ating first reading. Napakaganda po ng ating first reading. Bakit? Kasi ngayon po, si Solomon na ang magiging hari. Ang hari dati ay si Haring David. Ngayon, nagpakita ang ating Panginoon kay Solomon sa isang panaginip at ang sinabi niya, humingi ka ng iyong ninanais at anumang inyong nais at ibibigay ko sa iyo. In short, ano ang hiling mo? Mga kapatid, anong sagot ng ating si Haring Solomon? Ang sagot niya, kasi siya'y magiging hari, akalain natin, sasabihin natin, military might, mas maraming sundalo, kapangyarihan, mas maraming resources, kayamanan para masakop niya, successful campaigns para masakop ang buong mundo. Hindi yun. Ano po ang hiniling ng itong batang magiging hari? Isang pusong marunong makinig, an understanding heart, at isang pusong marunong kumilala ng mabuti at masama. Napakaganda po ng kanyang pinili para sa iisang hiling na ipinagkaloob sa kanya. Mga kapatid, bago niya nakamtan, alam naman po natin the wisdom of Solomon. Alam po natin, bago niya nakamtan iyon, isa ang kanyang unang ginawa. Ano yung una niyang ginawa? Pagpapakumbaba. Nagpakumbaba siya, sabi niya sa Diyos, ako'y bata pa lamang. Ano naman kinalaman ko sa paghahari sa isang bayang ito? Hindi ko alam yung ins and outs ng pagiging hari. Aminado siya sa kanyang kakulungan. Ang tunay na karunungan, mga kapatid, nagsisimula sa pag-amin na kailangan natin ang Diyos. Na hindi natin kaya kapag wala ang Diyos. Sa mundong pilit tayong pinapagaling, di ba sinasabi ng social media, mag-aral ka ng ganito, maging number 1 ka dito, at ikaw ay magiging successful. Maging believe sa iyong sarili, maging believe lahat ng tao sa iyo. Pinapaalalahanan tayo ni Solomon na ang pinakamatalinong tao ay iyong lumuluhod at humihingi ng gabay sa Panginoon. Yun ang pinakamatalinong tao. Tapos yung sa original na wika, yung original na wika po ng ating first reading, ang hiningi ni Solomon
ay hindi intelligence. Kasi kapag sinabing wisdom of Solomon, kasama na yung katalinuhan, kasama na yung diskarte. Hindi po yun ang kanyang hiningi. Ang hiningi niya ay syama, isang pusong nakikinig, an understanding heart. Gusto niya marinig ang boses ng Diyos muna bago siya gumawa ng sariling diskarte. Bago siya magdesisyon para sa bayan. Ngayon po sa ingay ng mundo nating ito, kapag kayo ay magsuscroll sa inyong social media, may nagtuturo sa inyo anong dapat nyong kainin, kung okay ba ang glycemic index ng kanin na ito, kung anong klaseng kanin ang kakainin mo, magaling sa health, magaling sa lahat ng field. Ang dami nating naririnig at hindi tayo, parang na-overwhelm na tayo dahil po doon, hindi tayo makapag-focus sa ating puso kung naririnig yung bulong ng Diyos, yung gabay ng Diyos sa atin. Ang karunungan, mga kapatid, ay hindi tungkol sa dami ng alam, kundi sa lalim ng pakikinig sa kalooban ng Ama. Ang karunungan, hindi sa dami ng alam, ito'y sa lalim ng pakikinig sa kalooban ng Ama. Natuwa ang Diyos dahil ito ang hiniling ni Solomon. Hindi siya naging madamot. Bakit? Inuna niya sino? Ang Diyos at ang kapwa. Kasi sabi kailangan niya ng understanding heart. Nagpakumbaba muna. Inuna niya Diyos at kapwa. At dahil inuna niya ang kapakanan ng kapwa at ng Diyos, kalooban ng Diyos, ibinigay sa kanya pati yung mga bagay na hindi niya hinihiling. Ano yung binigay pa sa kanyang karagdagan? Kayamanan at karangalan. Wealth beyond his imagination. Dahil inuna niya ang Diyos at ang kapwa. Kaya hanapin po muna natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Lahat ng ating gagawin, unahin muna natin ang Diyos at ang kapwa. At ang lahat, the rest, it will be given to you. Kapag tama ang inyong prioridad, mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay susunod at aapaw pa ito. Maniwala po kayo. Kaya ngayong araw, kapatid, bago kayo magdesisyon, bago kayo dumiskarte sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan, at kung saan man sa inyong komunidad, tumigil tayo sandali. Huwag nating hilingin sa Diyos na mawala na lang basta ang problema. Huwag po yun ang ating hilingin. Ang gawin natin ay manalangin ng ganito, katulad ng panalangin ni Solomon. Panginoon, bigyan mo po ako ng pusong marunong makinig. Turuan mo akong makita ang tama at ang mali at ang iyong kalooban sa gitna ng aking kalituhan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos ng tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit. Kaya itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, namumulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago
at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa ini ay inihain, bilang pagkain ng lumin, pinagsasalo natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save
Ang atin pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Marami pong salamat sa inyong handog. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. God, I preach this verses of darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang matiwasay at maayos na pagbisita ninyo sa National Shrine. Ikalawa, ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, mayroon po tayong maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa ating Chapel of Reconciliation mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4,
Inaanyayahan din ang lahat na dalhin ang mga lumang palaspas na binasbasan noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating mga tagapaglingkod sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ikalima, mga kapiyo, malugod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang po sa opisina. Ang pagpapalista ay hanggang Feb 28 na lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na alas 12 ng tanghali. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Pagkatapos po ng ating banal na misa ay maaari nang ialay ang ating mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng ating mga pasasalamat at ang kulay pulang rosas naman ay para sa ating mga kahilingan na hinihingi natin ang pamamatnubay ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Gagawin po natin ang pag-aalay ng mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio. Gumawa lamang po tayo ng 2 hanay sa gitna. Mari na po kayong lumapit. Ilahin ng buhay na banal ng sangwaring kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ng stigmata. 50 taon niyang dinala. Sa mga nakapag-alay na, maaari po tayong bumalik sa ating mga upuan. Buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Handa ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos
manalangin, umasa't huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, Sa mga nakapag-alay na ng mga rosas, pwede pong bumalik muna sa ating mga upuan. maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalangin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Sa mga gusto pa rin pong mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa ating mga kasamahan na nasa gilid ng ating simbahan. Ang kulay puting rosas ay simbolo ng pasasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng biyayang ating tinatanggap, samantalang ang pulang rosas ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos na hinihingi natin ng panalangin kay Santo Padre Pio.